Abiso naman sa mga dumadaan sa North Luzon Expressway. Dagdagan na po ang inyong budget dahil simula bukas ay patutupad na ang dagdag na toll sa NLEX. Kung magkano yan, alamin natin mula sa sentro ng balita ni Bien Manalo. Biyahing tugigaraw ngayong araw si Carlos Ordoña kasama ang kanyang mga katrabaho. Bilang company driver, malaking bahagi na ng pang-araw-araw na ruta ni Carlos ang dumaan sa NLEX. At sa nakatakdang toll increase sa NLEX bukas, panawagan niya. Yung palawigin pa nila yung dating kasi hindi pa naman dapat kasi sa hirap ng buhay at kalit-lit naman ng mga sahod ng mga motorista minsan, baka naman pwedeng palawigin yung dating toll pay. Hindi naman pabor sa naturang toll adjustment ang elektrisyan na si Arnel Manjeron na biyahing Marilao-Bulacan. Kung sa amin sir, parang hindi kami na tumaas ulit kasi lalong mataas na ngayon yung yung sa gasolina mas mahirapan yung mga motorista. Inaprubahan na ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng ikalawang tranche ng toll rate increase sa NLEX na magsisimula bukas June 4. Sa bagong toll matrix na inilabas para sa mga motorista na babiyahe sa loob ng open system, karagdagang 5 piso para sa Class 1 vehicles, umentong 14 na piso para sa Class 2 vehicles at dagdag na 17 peso sa Class 3 vehicles. Para naman sa mga babiyahe sa loob ng closed system, karagdagang 21 peso sa Class 1 vehicles sa mga biyaheng North Marilao papuntang Santa Ines. 54 pesos para sa Class 2 vehicles at 65 pesos na dagdag sa Class 3 vehicles. Para sa mga biyaheng Subic patungong Tipo, umentong 2 piso sa Class 1 vehicles, 7 pesos para sa Class 2 vehicles at 8 pesos sa Class 3 vehicles. At para naman sa mga biyaheng Metro Manila papuntang Mabalacat, Pampanga, dagdag na 27 pesos sa Class 1 vehicles, 68 pesos sa Class 2 vehicles at karagdagang 81 pesos para sa Class 3 vehicles. Matatanda ang inaprubahan ng TRB ang first tranche ng toll adjustment sa NLEX Mayo noong nakaraang taon. Bukod sa NLEX, nauna nang inaprubahan ng TRB ang toll hike sa Muntinlupa-Cavite Expressway kamakailan. Ayon sa TRB, dumaan sa masusing regulatory procedures at review ang naturang toll hike proposal bago inaprubahan. Exempted naman sa toll increase ang mga sasakyan na may kargang agricultural products. Yan ang pinaka-importante lahat, yung active sila sa pagbabantay nila sa mga toll fee center para dire-diretso yung mga motorista. Lahat ng mga dinadaanan namin, kung ano magiging problema, mas magandang nila para mas magandang pagdaan ng mga tao. Ayon naman sa NLEX, ang naturang toll adjustment ay malaking tulong para maipagpatuloy ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga motorista. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.